Hello, kamusta tayong lahat? Nagpapasalamat ako kay Almighty Father for His unrelentless love. The love of our Father for us is very stubborn. Matigas yung ulo ni Almighty Father, no? Na yung pagmamahal niya sa atin, hindi nawawala. Kung tayo matigas ang ulo natin sa kasamaan, tapos si Almighty Father matigas yung ulo niya sa pagmamahal sa atin, sa kabutihan, sa pag-iintindi sa atin, sa pag-aalaga. Hindi siya nag-give up, si Almighty Father. Hindi siya nag-give up na ipaalala sa atin na siya yung tatay natin. Hindi siya nag-give up. Never mag-give up si Almighty Father. Baka kasi mahal niya tayo. Na kahit si Jesus Christ, ipinadala niya para ma-save tayo. Na naintindihan natin yung John 3:16, di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Marami nagsasabi na ito yung heart of the Bible, na yung pagmamahal ni Almighty Father. Na ibinigay niya si Jesus Christ para sa atin. Na kung sino man yung maniniwala kay Jesus Christ, magkakaroon ng eternal life. Hindi mapeperish, hindi mamamatay. Pag sinabi ni Jesus Christ na my Father and I are one, maniniwala tayo. Dahil si Almighty Father na mismo ang nagsabi na yung pagmamahal ni Almighty Father, kaya niya pinadala yung kanyang anak. At kung sino man ang maniniwala sa sinasabi ni Jesus Christ, hindi mamamatay at magkakaroon ng everlasting life. Kaya pag sinabi ni Jesus Christ that my Father and I are one, totoo yun. Pag sinabi ni Jesus Christ, nagpapatawad siya ng kasalanan ng mga tao, totoo yun. At kung nagpapatawad si Jesus Christ ng kasalanan ng tao, at kung siya ay kaisa ni Almighty Father, na iisa sila, God si Almighty Father, so God din si Jesus Christ. No? Sana maintindihan ng tao yon. At yung may mga maling doktrina, no? Hindi niya nabasa? Hindi niya nabasa ba? Hindi niya naintindihan. Bata pa lang tayo, no? Initinuturo na sa atin to itong John 3:16. Dahil sa pagmamahal ni Almighty Father. Ilagay niya tayo dito sa mundo dahil sa pagmamahal niya. Na-create niya tayo dahil sa pagmamahal niya. Gusto niya i-share yung kanyang pagmamahal sa atin. Provided sa atin lahat ni Almighty Father dahil sa pagmamahal niya. Ano lang ang gagawin natin? Susundin siya. Iiwasan natin yung mga bagay na ikakagalit niya. I-acknowledge natin si Almighty Father. At i-acknowledge din natin si Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ, He saved us. Redeemer natin, si Jesus Christ. At kailangan natin ng Holy Spirit sa atin. Kasi, kung wala sa'yo ang Holy Spirit, ano ang nananahan sa'yo? Anong klaseng spirit? So, ang tao may body, no? May spirit din, and then may soul. So, tatlong klase. May body tayo, ito, ang naluluma, no? Ang kakasakit. At meron tayong spirit. Nasa sa atin ang Holy Spirit at yung kaluluwa natin. Dapat bumalik kay Almighty Father. So, naiintindihan natin, yung Holy Spirit. Galing kay Jesus Christ, ipinadala niya as comforter for us and at the same time to remind us
of what we should be doing. And that is to follow our God. Follow Jesus. Kasi si Jesus Christ, nasa heaven siya, pero nakatingin siya sa atin, kahit si Almighty Father. And we have the Holy Spirit in our midst. Hindi natin siya nakikita, yung Holy Spirit. Pero we know, kasi naniniwala tayo kay Jesus Christ. At kaya tayo nakakagawa ng mga magagandang bagay, mga tama na bagay or wise decision making. It's because of the Holy Spirit guiding us. At nasa sa atin din ang fruits of the Holy Spirit, kaya tayo marunong magmahal ng kapwa-tao, meron tayong fruits of the Holy Spirit, no? Tsaka yung gifts of the Holy Spirit. Fruits of the Holy Spirit: love, joy, peace, forbearance, kindness, faithfulness, gentleness, self-control. Ano ba? Ayun nga lang. And then the gifts of the Holy Spirit. So alam natin na si Almighty Father, very persistent siya sa pagtulong sa atin, sa pagmamahal sa atin. Last time we read Isaiah chapter 24 na it's about the judgment of the people of the earth. Kahit mayaman o mahirap, kahit ano ang trabaho, pantay-pantay kay Almighty Father. At yung kahit mayaman ka, pwede ka mapunta ng impyerno. Kahit mayaman ka, pwede ka mapunta ng heaven. Kahit mahirap ka, pwede ka mapunta ng impyerno. Kahit mahirap ka, pwede ka mapunta in heaven. Kaya lahat dito ng klase ng tao: buyer, lender, seller, borrower, debtor, creditor, servant, master, people, priest. So may mga priest pala rin na pwedeng i-judge, na pwedeng mapunta sa impyerno. Or preachers, mga false preachers, mga worthless servants. Ang nakakatakot mo yung mga preachers na na walang, parang hindi sila napakonsensya. Kaya lagi tayo magpe-pray na iiwas tayo ni Almighty Father sa mga taong manloloko, sa mga taong sasaktan tayo. Lagi tayo magpe-pray. Dahil yung tao na yon ay nilulukuban ng devil. Yung spirit niya, bad spirit, hindi Holy Spirit. Ang tao pag gumagawa ng masama, bad spirit yon. It's not from the Holy Father. At dito sa Isaiah 24, binago ng mundo yung laws and ordinance. Kaya nasira ang mundo. Kung makikita natin, sabihin natin maayos naman na, gumanda nga, ang gaganda ng mga infrastructures, ang gaganda ng mga building, magaganda ang nakikita nating mga matataas na building, no? Pero yung pinaka-essence nun, ng mga taong gumawa ng mga bagay na to, bulok ang pagkatao. Bakit bulok? Because devil ang nasa kanila, di ba? Ang devil bulok siya. Mabaho. Sa panlabas na anyo kasi, di ba si Lucifer, maganda siya. No? Talented si Lucifer, maganda siya.
Star of the morning bang tawag sa kanya? Or son of the morning? Si Lucifer? Morning star? Kasi nga maliwanag siya, na maganda siya. Pero dahil nakita ni Almighty Father yung heart niya, madumi. Yung intention niya, kita ni Almighty Father. Hindi man magsalita si Lucifer, kita na agad ni Almighty Father. Kaya nga 'di ba yung four living creatures of Book of Revelation, yung cherubim or seraphim, punong-puno sila ng mata. No? All over description ni Isaiah, tsaka ni John the Evangelist, at saka ni Ezekiel. Kita lahat ng ginagawa natin. Kaya pagdating ni Jesus Christ, siya ang magjo-judge ng mundo natin. Papadala siya ni Almighty Father. Mawawala na yung celebration ng mga taong hindi nag-acknowledge kay Almighty Father. Yung mga, kaya tinatawag na prideful, yung mga taong hindi nag-acknowledge kay Almighty Father. Kasi, kaya prideful or arrogant, wala naman talaga tayong magagawa. Ano tayo? Galing lang tayo sa alikabok, pero hindi natin binibigyang pansin yung creator natin, si Almighty Father. Kaya prideful na tinatawag lagi, prideful, haughty, proud, arrogant. Gaya ni Lucifer. Kaya tayo, hindi tayo dapat maging arrogant, prideful, haughty. Kasi yung ganung ugali, associated yon kay Lucifer. Yung mga lahat ng mga pangit na ugali, associated kay Lucifer. Kahit maganda siya sa paningin, yung kalooban niya, madumi. Kaya si Almighty Father, hindi siya tumitingin sa physical appearance ng tao. Hindi siya tumitingin sa status ng tao kung mayaman o mahirap. Sa puso ang tingin ni Almighty Father. Maraming mga mahihirap na gumagawa ng masama, no? Madami. Pare-pareho. Ang pagkakaiba lang, hindi nakakabayad ng bail, bail sa kulungan, or hindi nakakabayad ng attorney or lawyer, yung mga poor people. Pero pare-pareho lang, makasalanan, magaling ding magmanipula ng tao, magaling ding manloko, magaling ding magsinungaling, gaya ng mga mayayaman. Pare-pareho lahat tayong mga tao. Kaya kailangan natin si Almighty Father at si Jesus Christ para malinis tayo sa ating mga kasalanan. Tayong lahat kailangan natin. Kahit ano pa ang trabaho natin. Kaya nga binanggit, di ba, priest? Kahit priest, kailangan. Kaya katakutan natin yung pit. Ano yung pit na yun? Sheol, Hades. Takot tayo sa tatay natin dahil pag yung parusa, it's everlasting yon, eternal damnation yon. Yung soul ng tao, ulitin ko, yung mapupunta ron sa eternal damnation, sa Sheol. Yun yung second death. Hindi siya mamamatay, no? Yung soul na yun, hindi mamamatay yun. Andun lang siya. Kaya lang tinatawag na second death.
there's no hope anymore. Ang first death is yung body natin, no? Nawawala. And then, kung follower ka ni Christ, napupunta sa heaven yung soul mo. If you trust the Almighty Father and Jesus Christ and the Holy Spirit, yung soul mo mapupunta kay Almighty Father. Babalik tayo sa tatay natin. Dahil dun talaga tayo galing. Ngayon, kung hindi naman hindi mo naalala si Almighty Father when you were still living in this world, yung katawan mo masisira, no? So yun ang first death. Tapos yung soul mo naman mapupunta naman sa Sheol or sa Hades. Yun naman ang second death. Dahil walang hope na doon. Doon ka na. Hindi na makakawala ang soul. Kaya nga may snare, mayroong ano doon, mayroong natatrap ka na doon forever. So sino naman ngayon kung nandoon na yung mga souls na mga tao, na mga disobedient, mga rebellious people? Asa naman ngayon yung mga followers ni Christ ang i-inherit ng mundo na to after malinis, no? I-cleanse ni Almighty Father itong mundo na to. Tatanggalin lahat ng mga kadumihan. Magkakaroon ng New Jerusalem. At ang mag-i-inherit ay ang mga anak ni Almighty Father. Yung kinoconsider si Almighty Father na siya ang tatay. Yung kinoconsider si Jesus na Redeemer and Savior and King and God. Magiging napakabigat na nitong mundo na to dahil sa kasalanan. Kaya masisira. Sisirain ni Almighty Father. Magiging prisoners yung mga rebellious people. Baka sabi niya, hindi, mabuti naman akong tao. Walang taong mabuti. Pag sinabi mong mabuti kang tao, prideful ka, hindi ka mabuti. Walang taong mabuti. Si Jesus nagsabi. Sino lang ang kaisa-isang good? Sabi ni Jesus, si Almighty Father. So yung titingala yung mga tao sa lipunan, uy, mabait na tao yun, i-respeto natin yun. Hindi mabait yun. Yung ano ba, nagpupunta tayo sa doon sa mga tao na nawala na yung soul sa katawan nila, di ba? Minsan pumupunta kayo doon, dumadalaw kayo doon. Di ba may mga nag-iiyakan doon, tapos may mga kaibigan doon, ang bait niya, no? Kinuha agad siya. Ang bait niyan mabait yan Wala akong narinig na nagsalita ng salbahe yan, chismosa yan. Bakit ganun? Wala akong narinig. Kung ako magsasalita, no? Kilala ko yan, hindi yan mabait. Kung kung pinipigil ko lang sarili ko. Pinipigil ko lang sarili ko. Hindi yan mabait, kilala ko yan kung lang, kung magpapaka, nagsasalita lang ako ng no. Pero yung mga tao, ang bait niya, sayang, no? Bata pa siya, sayang naman. Marami pa siyang i-contribute. Ba't sayang? Ang mas sayang, yung kaluluwa mapupunta sa impyerno, yun ang sayang. Pero kung sa heaven napunta, hindi. Gain yun. Ano ang sabi ni Jesus? For me to live is Christ, and to die is gain. Mabubuhay para kay Jesus Christ. Pero kung mamatay, mas makaka-gain pa siya dahil makakasama niya si Almighty Father at si Jesus Christ in heaven. Yun ang sabi ni Paul. Kaya tataka ako,
Marami na bait na tao yan. Hindi naman mababait yan. Kilala ko yan eh. Babaero yan eh. Gusto ko sana sabihin, nakita ko yan dati. Ano yun, may babae yan eh. Mababait ba yun? Ha? Oh, nakita ko, ang galing yan magmura. Chismosa yan doon sa ano eh. Ang daming sinirang buhay na tao niyan. Kung ano lang ano, kung makakapagsalita lang ako. Actually, makakapagsalita ako pero pinipigilan ko lang sarili ko. Ano lang, parang ganun lang ako. Kasi, ang soul, ang importante, mapunta kay Almighty Father. Kung salbahe tayo, no, dito sa mundo. Pero, sana, yung soul natin, mapunta kay Almighty Father. Paano mangyayari yon? Lagi tayo magbe-pray, magbabasa ng Bible. Ask God's guidance. Kahit anong oras, pwede mag-pray. Kahit wala kang altar, kahit saan, pwede ka mag-pray. So, dito, pag nag-judge si Jesus Christ, no? Dahil pabababain siya ni Almighty Father. Ang kasama natin ay yung 24 elders. Si Almighty Father, si Jesus Christ, yung Holy Spirit, yung four living creatures, yung mga saints na nauna sa atin, and then the 24 elders. Bakit kasama yung 24 elders? Dahil na binabanggit, promise ni Almighty Father to, no? Kay Abraham. Promise ni Almighty Father. Tinutupad ni Almighty Father ang kanyang mga promises. Hindi gaya ng tao, yung mga promise ng mga tao, sinulat lang sa tubig. No? Yung promise ni Almighty Father, set on stone. Pero pag tao, sa tubig natin nasusulat yung promise natin dahil hindi tayo marunong. Sinungaling kasi tayo, masama tayong tao. Masama tayo. Kaya kailangan natin si Almighty Father. Tsaka si Jesus Christ, kailangan natin. Pag wala sa atin si Almighty Father, tsaka si Jesus Christ, tsaka ang Holy Spirit, para tayong yung nakawala. No? Para tayong mga baboy na nakawala sa koral. Pakalat-kalat tayo, mali-mali yung desisyon na ginagawa natin, tapos sira ang buhay natin. Pero, pag si Almighty Father, yung kasama natin, tsaka si Jesus Christ, tsaka ang Holy Spirit, we are at peace. Kasi, nagtitiwala tayo kay Jesus Christ. Binibigyan niya tayo ng peace and hope and love. So, dito na tayo, no, sa Isaiah chapter 25. O Lord, you are my God. I will exalt you, I will praise your name, for you have done wonderful things. Ganito ang sasabihin natin. Pagkasama na natin yung Almighty Father, harapan na to, pwede na natin siyang purihin in person. Ngayon, pwede natin siyang purihin, habang nag-pray tayo, everywhere, anywhere, anytime, ganon. Pwede natin purihin si Almighty Father. Pero pagkasama na rin natin siya, pwede rin pupurihin din natin siya dahil ito talaga ang gagawin natin. Kung ngayon pa lang hindi mo kayang purihin si Almighty Father, paano na in heaven? Kaya dito pa lang, tinatry na tayo. Tinatest na tayo. Refined in silver. Tested in gold.
Saan nga nakasulat yun? Nabasa natin yun, di ba? Zechariah pala. Sorry, nalimutan ko. Pero nabasa natin ang importante. Natandaan natin. Pero nasa Zechariah pala. Zechariah chapter 13 verse 9. And I will put this third into the fire. Yung 1/3, no? 1/3 ng mga tao, total population. Since the world began. And refine them as one refines silver, and test them as gold is tested. And they will call upon my name, and I will answer them. I will say, they are my people, and they will say, the Lord is my God. So ito may proof, no? 1/3. And I will put this third. Okay? This third means 1/3. I will exalt you, I'll praise your name, for you have done wonderful things. Your counsels of old are faithfulness and truth. Si Almighty Father, yung kanyang mga teachings, yung kanyang mga advice, yung kanyang instructions and enlightenment for us, luma na, pero it's for faithfulness and truth. Kaya nga, di ba si Jesus Christ, anong nakalagay kay Jesus Christ sa Revelation chapter 19 verse 11? Now I saw heaven open, and behold, a white horse, and he who sat on him was called Faithful and True, and in righteousness he judges and makes war. Kaya dito nakalagay sa Isaiah chapter 25, I will exalt you, I'll praise your name, for you have done wonderful things. Your counsels of old are faithfulness and truth. Ito ang gusto ni Almighty Father, faithfulness and truth. Yung totoo, yung katotohanan lang, at yung pagiging faithful. Kaya ito nakasulat kay Jesus Christ nung kanyang pagdating sa kanyang second coming, nakalagay sa Book of Revelation. For you have made a city a ruin, a fortified city a ruin. Hindi na to, pag sinasabi na city, no, alam naman natin na, hindi lang city siya, kundi mundo to. Yung Babylon, mundo siya, no? So, Babylon, kino-consider yun na city, pero mundo yon. A fortified city, a ruin. Ano ba yung fortified city? Yung akala nating secured na mundo, masisira. Yung marami ng mga infrastructure, maganda yung government, no? Fortified city, pag sinabing ganun, maayos yung government, may mga iba-ibang role ang mga tao sa society. Yun, fortified city yun. Masisira, ruin. Gagawin mong masisira ang isang city or ang mundo. A palace of foreigners to be a city no more. Ano yung palace of foreigners? Bakit foreigners? Pag hindi ka follower ni Christ, foreigner kang matatawag. Kasi hindi ka follower ni Christ. Sino ba ang gumawa ng mundo na to? Si Almighty Father. Kaya kung hindi mo kinikilala si Almighty Father na tatay mo, na hindi ka ka-family ni Almighty Father, tsaka ni Jesus Christ, isa kang foreigner. Kasi you alienated yourself from God. Inihiwalay mo ang sarili mo kay Almighty Father. Kaya, hindi na magiging city or sisirain, no? It will never be rebuilt. It will never be rebuilt because it's like Sodom and Gomorrah. Ano pa yung mga city noon sa Old Testament ang hindi na naitayo aside from Sodom and Gomorrah nung sinira ni Almighty Father? Adma, Zeboim, and Zoar. Ngayon, no, modern day Sodom and Gomorrah tayo, di ba? Nakakita lang na magagandang angel, yung mga tao ng Sodom and Gomorrah, pumasok sa bahay ni Lot,
Nagkatukan na agad yung mga tao. Yung mga tao ng Sodom and Gomorrah, mga lalaki. Kinakatok yung bahay ni Lot, palabasin daw yung dalawang lalaking pumasok. Kay angel yun, babastusin nila. Ganun ang mga tao ngayon. Sodom and Gomorrah. Men having copulation with men. It's abomination in God's eyes. Hindi ako nagsabi, sa Bible nagsabi. Hindi ako, salita ni Almighty Father. May mga tao na takot ma-cancel. Baka cancel ka. Bakit ka matatakot? Tao. Tao lang yan. Matakot tayo kay Almighty Father. Yung makakasira, yung marunong magsira ng soul natin, yung kaya tayo itapon sa impyerno, yun, dun tayo matakot kay Almighty Father. Bakit ka matatakot sa tao? Kasi ngayon, takot ng mga tao sa kapwa-tao, no? Na, hindi, baka i-cancel ka, sabihin ka ng homophobic, sabihin ka ng, maraming gustong sabihin ng mga tao sa'yo, no? Hindi ka equal. So, magalit ang tao sa'yo. Bakit ka matatakot sa tao? Kung kasama mo si Almighty Father, kung salita ni Almighty Father ang binabasa mo, ba't ka matatakot? Kung ang katotohanan na sinasabi mo. Kaya nga faithfulness and truth. Kalagay yung faithfulness and truth. Tsaka if God is with us, who can be against us? Tao. Kaya matatakot. Matakot tayo sa nakaka-destroy ng soul natin sa Hades. No? Sa tao, huwag kayo matakot. Yung salita ng tao. Dito tayo sa therefore, the strong people will glorify you. Sino yung mga strong people na to? Yung strong people, ito yung mga they stayed faithful and true to the Lord. Hindi sila nagpatinag ng mga heartaches and pains and trials and tribulations. Kaya sinasabi silang strong people. Not strong physically, no? Not strong mind, kundi strong in spirit because they get their strength from the Holy Spirit. Okay? Hindi strong physically, ulitin ko, hindi strong physically, hindi strong yung intelligence, hindi, no? But strong in spirit ito. And where can we get the strength from? From the Holy Spirit. Doon lang tayo makakuha ng strength. From Jesus Christ, from the Almighty Father. Kaya tinatawag doon, therefore the strong people will glorify you. Sasambahin si Almighty Father. Kasi Jesus Christ, the mga strong people, the people of the Lord. The city of the terrible nations will fear you. The city of the terrible nations. Terrible nations. Madaming nations. Hindi lang isa. Terrible. Terrible. Awful, dreadful, appalling, terrible, appalling nations, awful nations, horrible nations. Bakit horrible? Kasi sa ginagawang mga kasalanan natin ng mga tao tayo, kakatakutan natin si Almighty Father. Yung mga tao na ayaw sumunod kay Almighty Father.
For you have been a strength to the poor. Strength to the poor. See, Almighty Father. Ito ba ay poor, materially speaking? O poor in earthly possessions? Hindi. Poor in spirit, low morale, or left by the people, or rejected by the society, oppressed, no? Kasi may mga poor people na hindi naman sila mapagkumbaba arrogante pa din. Kahit poor people, arrogant pa din. Kaya hindi lahat ng poor mapupunta sa heaven. Poor poor from earthly possessions, no? Hindi lahat mapupunta ng heaven. Meron, kagaya nga ng meron na marami silang earthly possessions, makakapunta rin sila in heaven. Pwede rin, no? So, itong binabanggit dito na poor, hindi to poor ng earthly possessions or material things, kundi poor in spirit, defenseless, unprotected. Yung wala silang malapitan, ang malalapitan na si Almighty Father. Yung mga widows, mga orphans, yung mga humble people. Ang kalakasan, sino ang kalakasan? Si Almighty Father. A strength to the needy in his distress. A refuge from the storm. Ano ba yung ibig sabihin ng refuge? Sa Psalm 46, no, basahin natin, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore, we will not fear, even though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea, though its waters roar and be troubled, though the mountains shake with its swelling. A refuge from the storm. Storm ng buhay. Trials and tribulations, arguments, quarrels, may nag-aaway sa atin, may naging naninira sa atin, may nagpe-persecute sa atin. Sinong refuge natin? Si Almighty Father. A shade from the heat. Si Almighty Father ang covering natin. Siya mag-cover sa atin. Yung Savior natin, si Jesus Christ, kung anong gagawin ni Almighty Father, yun din ang gagawin ni Jesus Christ, because the Father and I are one. Sabi ni Jesus Christ. For the blast of the terrible ones is as a storm against the wall. Yung blast ng terrible, sino may mga terrible ones? Yung mga evil people na gumagawa ng mga kasamaan, is as a storm against the wall. Para silang umaatake sa isang wall. Yung mga evil, yung evilness, para silang umaatake sa isang wall. Hindi nila masisira yung wall na yon. Okay? Naintindihan nyo? Yung paninira ng evil one ay parang storm against a wall. Hindi niya masisira yung wall kahit tibagin niya yung wall, hindi niya masisira dahil sino ang ating refuge? Si Almighty Father. You will reduce the noise of aliens. Tatanggalin mo ang ingay ng mga aliens. Sino ang foreigners? Sino ang aliens? Yung mga tao na ayaw kay Almighty Father. Sila yung mga aliens. Kasi nga, inaiwan nila si Almighty Father. Kaya, tinatawag silang aliens. Hindi yung alien na outer space, no? Di ba, pag hindi ka taga bansa mo, alien kang matatawag. Pag hindi ka taga country mo, alien yan, foreign country yan, di ba? Kaya nga alien yung mga tao na hindi kay Almighty Father, dahil ang mundo na to, ang nag-create si Almighty Father. So, yung mga alien ngayon, yung mga hindi sumusunod kay Almighty Father, ay as heat in a dry place, as heat in the shadow of cloud, the song of the terrible ones will be diminished. Ano ba yung song ng mga terrible ones?
the calling of the terrible ones, the enticement. No? Nag-entice sila ng aakit sila, tumatawag sila. Mawawala yon yung pagtawag ng kasamaan sa atin. Yung mga tao naghihikayat sa atin na gumawa ng masama, na nasa sa loob nila yung evil spirit. And in this mountain, the Lord of hosts will make for all people a feast of choice pieces. Ano yung mountain? At sa bundok na ito, si Almighty Father, gagawa siya ng celebration ng magagandang mga pagkain. No? And in this mountain, Mount Zion, okay? Or the New Jerusalem. At kaya ang mundo na ito tinatawag ding mountain, di ba may sea level? Alam niyo yung sea level? Di ba may dagat? Tapos, tayo nasa land. Kung i-check mo yung mundo, mababa yung dagat, di ba? Tapos yung land mataas. So may sea level yon. Ang totoo, nasa mountain tayo ngayon nakatira. No? Naiintindihan niyo ba yon? Kasi yung dagat, pag pumunta ka sa ilalim ng dagat, anong makikita mo doon? Di ba paakyat yon yung dagat, yung coastland, yung sa beach, di ba? Pababa yung beach, parang slope na ganon yung beach, tapos saka malalim yung dagat. Kasi nga, mountain ang kinalalagyan natin kung saan tayo nakatira. Nakaangat, di ba, yung lupa natin? Example, yung island, no? So, it's like a mountain, yung island. Naiintindihan niyo na? Kaya, mountain. And in this mountain, the Lord of hosts will make for all people a feast of choice pieces. Celebration, a feast of wines on the lees, of fat things full of marrow, of well-refined wines on the lees. Ano yung fat things full of marrow? Bone marrow? Yung ba yun? Yung bulalo? Alam naman natin yung masarap, di ba? Kumakain pa kayo ng bulalo. Yung bone marrow. Yung marrow, ang galing ni Almighty Father. Alam niya lahat yung, syempre siya nag-create sa atin. Alam niya lahat yung yung function ng katawan natin. Alam niya na yung fat things full of marrow. Kasi itong marrow, no? Dito galing yung platelets, white and red blood cells. Sa marrow. Yun ang gumagawa ng natin, ng dugo. Yung marrow. So, saan makukuha yung marrow? Usually, yung marrow nasa ribs natin, nasa thigh, may mga marrows dyan. Nasa loob ng buto natin, no? Yun ang gumagawa ng, sa bandang dito eh. Sa banda dito. Sa mga buto, no? Sa loob ng buto. So, dun galing ang red blood cells, white blood cells, mga platelets, yun ang nagpa-produce. So, dugo yun. Ginagawa yung dugo sa marrow. Ngayon, blood symbolizes life. Naintindihan na ninyo? Forever. Life. Yung marrow, it's doon galing ang dugo. Yung dugo symbolizes life. Okay? Kaya may celebration na ang ihahanda sa atin. Feast of wines on this. Ibig sabihin na purified na. Hindi, wala na siyang ibang ingredients na peke. Fat things full of marrow, eternal life, of well-refined wines on the lees. Purified na yung buhay natin, maayos na, mawawala na yung kadumihan. Eternal life. Wala nang kabulukan. Kasi yung pag yung grapes,
Punta tayo sa grapes. Yung grapes, pag na luma siya, na nagkakaroon siya ng yeast, tapos nabubulok siya. And then after some time, nagiging pure siya, nagiging wine siya. Okay? So, purified na. Naiintindihan nyo na yung buhay natin, naging perfect na. Yung may celebration, magbibigay si Almighty Father ng celebration ng eternal life sa atin. Feast yon. And He will destroy on this mountain the surface of the covering cast over all people. At yung sisirain ni Almighty Father dito sa mundo, yung tabing or yung takip sa mga mata natin, and the veil that is spread over all the nations, lahat tatanggalin. Sa ngayon, hindi natin nakikita si Almighty Father, hindi natin nakikita ang si Jesus Christ and all the saints, yung mga nasa heaven, and the heaven, yung heavenly beings, yung mga heavenly realms, hindi natin nakikita. Pero darating ang oras, and He will destroy on this mountain the surface of the covering cast over all people. Tatanggalin ng cover, yung veil na nakatakip sa mga mata natin. Makikita na natin lahat. Naiintindihan na ninyo? Lahat ng katotohanan maida-divulge na, di-disclose na. Sa ngayon, sasabihin naman, hindi ko nakikita sa Almighty Father, hindi totoo. Yon ang isang veil sa mukha mo, nakatakip sa'yo dahil hindi mo makita. Ngayon, dahil tayo, kahit hindi natin nakikita si Almighty Father, we know because we have faith in the Father. At dahil sa may pananampalataya tayo kay Almighty Father, na kahit hindi natin siya nakikita, minamahal natin siya. Matutuwa siya sa atin, and He will save us. Pinagtitiwalaan ako ng anak ko kahit hindi niya ako nakikita. Nagtitiwala siya sa akin, gumagawa siya ng tama. Sinusunod niya ako, naniniwala siya kay Jesus Christ. Kaya tayo masisave. And then those people na hindi naniniwala kay Almighty Father, magsisisi sila. Kasi tatanggalin yung veil that is spread over all the nations. At yung veil na spread over all the nations, it's also yung kasalanan. Kaya hindi natin nakikita si Almighty Father, na palayo tayo sa Kanya. Dahil may veil. Yung veil na yun, yung kasalanan, nagkaroon ng darkness. Tatanggalin ni Almighty Father yun. And then, He will swallow up death forever. Hindi ako nagbasa ng verse, tinanggal ko na yung verse para mas maintindihan natin. Mas naiintindihan ba ninyo pag tinanggal ko yung verse? Kasi, originally wala naman talagang verses, no? Ang Bible, di ba, nilagay lang ni Robert S. Ginn para lang matandaan niya. So, ang ginawa ko, para mas maintindihan natin, tinanggal ko yung verses. Pero wala akong tinanggal na words. Okay? Wala akong tinanggal na words. Ang tinanggal ko lang yung verses. He will swallow up death forever. Sisirain ni Almighty Father ang death. 1 Corinthians chapter 15 verse 26, the last enemy that will be destroyed is death. For He has put all things under His feet. But when He says all things are put under Him, it is evident that He who put all things under Him is accepted. Now when all things are made subject to Him, then the Son Himself will also be subject to Him who put all things under Him, that God may be all in all. So dito nakikita yun sa 1 Corinthians chapter 15 verse 26 na binanggit dito sa Isaiah chapter 25. He will swallow up death forever. Gitong ginawa ni Jesus Christ, diba? Nung niredeem niya tayo, wala nang, yung mga tao, hindi na, kaya tinatawag si Jesus Christ na firstborn. Firstborn kasi siya yung nauna, firstborn of the dead. Siya yung namatay, unang namatay, na nabuhay magmuli. Nakita natin, nakita ng mga tao dito sa Bible, naka-record. Kaya siya yung firstborn of the dead. Saan bang verse yun?
Saan nga ba yung nabasa niya? Sa Colossians chapter 1 verse 18. And he is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things he may have the preeminence. Si Jesus Christ, firstborn from the dead. Kaya tayo, mabubuhay din tayo pagdating ni Jesus Christ. Sa ngayon, yung mga souls nandun sa kasama ni Jesus Christ. And then, pagdating ni Jesus Christ, tayo rin, no? And the Lord will wipe away tears from all faces. Sinira na yung kamatayan at tatanggalin ni Almighty Father yung kalungkutan natin, yung iyak natin. Hindi na tayo magkakaroon pa ng pain and sufferings. And God will wipe away every tear from their eyes. There shall be no more death, nor sorrow, nor crying. There shall be no more pain, for the former things have passed away. Dito yun makikita sa Revelation chapter 21. And it will be said in that day, behold, this is our God. We have waited for Him, and He will save us. Sa araw na yon, sasabihin natin, behold, siya yung Diyos namin. Matagal na nating inantay, at siya ang magsasave sa atin. Matagal na nating inantay si Almighty Father, si Jesus Christ. Matagal na ba rin yung inaantay? Yung iba, no, hindi nila naantay, sila na ang kinuha ni Almighty Father. This is the Lord, we have waited for Him, we will be glad and rejoice in His salvation. Mag-rejoice tayo. Dahil sinave tayo, Jesus Christ, the Almighty Father, which ka ng Holy Spirit. For on this mountain, the hand of the Lord will rest. Magpapahinga yung kamay ni Almighty Father sa mundo. And Moab shall be trampled down under him. Sino yung Moab? Ibig sabihin ng Moab came from the Father. No? Shall be trampled down under him. Is as a straw is trampled down from the refuse heap, parang basura, no, na itatapon sa basurahan or sa bundok ng basura. Yung Moab trampled down, sisirain. Wala nang hold sa atin ang kasamaan. Yung Moab. Moab symbolizes kasamaan. Father of all lies. Kasi came from the father, ibig sabihin itong Moab. And then the father of all lies, sino? Yung dragon, no? Yung serpent of old. And Moab shall be trampled down under him, as straw is trampled down for the refuse heap. And he will spread out his hands in their midst, as a swimmer reaches out to him, or to swim, sorry. And he will spread out his hands in their midst, as a swimmer reaches out to swim, and he will bring down their pride. Ibababa ni Almighty Father yung mga taong arrogante. Prideful, yung hindi siya ina-acknowledge, yung hindi sa kanya naniniwala kay Almighty Father.
Pag hindi natin na-acknowledge yung Almighty Father, prideful tayo. Pag nagtitiwala tayo sa sarili nating kalakasan, sa sarili nating katalinuhan, akala natin matalino tayo, sa sarili nating kagalingan, akala natin magaling tayo. Kung titiwala tayo or tuwan-tuwa tayo, may nakukuha tayo nga trophy, gano'n, medal, uy, talino ko, nakakuha akong medal, gano'n, or yung, ano yung sa kumpanya, may mga ano kayo na nakukuha mga accolades sa kumpanya nyo. Pag hindi nyo ina-acknowledge yung Almighty Father, prideful kayo. Dahil hindi nyo makukuha ang lahat ng mga bagay na kung hindi kay Almighty Father. Together with the trickery of their hands, pride, and He will bring down their pride together with the trickery of their hands. Kasama na doon yung mga kasinungalingan na kanilang pinapalaganap. Kasi pag pride, ma-proud ka, no? Prideful ka. Hindi, sa akin to, ako lang to. Mabait kasi akong tao. Pag ganun, kasinungalingan yan. Trickery. Pinapakat mo yung kasinungalingan. Dahil hindi tayo mabuting tao. Isa lang ang mabuti si Almighty Father. The fortress of the high fort of your walls, He will bring down. Ibabagsak ni Almighty Father yung nagpoprotekta sa mga mayayabang na tao. It will be shattered and broken to a pulp, dudurugin. Dito magalit si Almighty Father. Akala na niya nananakot lang si Almighty Father. Hindi nananakot si Almighty Father. Kung ano ang sinasabi ni Almighty Father, gagawin niya. Hindi siya nananakot. Nung sinabi niya na ipapadala niya yung anak niya, pinadala niya, diba? Jesus Christ. Nasa prophecy, ipapadala ang Emmanuel. Pinadala si Jesus Christ. Nung sinabi na bago si Jesus Christ, mayroon pang isang prophet in the form of Elijah or si Elijah ang dadating, di ba? Akala ng mga tao si Elijah talaga, pero in the form of Elijah. So that was John the Baptist. Pinadala niya. Kung ano ang sinabi ni Almighty Father, gagawin niya. Truth and faithfulness. Kung yun ang pangalan ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ, faithfulness and truth, ganun din ang ina-expect sa atin ni Almighty Father, faithfulness and truth, kasi faithful sila sa atin at yung katotohanan na binibigay nila sa atin. So tayo din, ganun din. Wala tayong may ililihim sa tatay natin kay Jesus Christ. Wala tayong may pagmamalaki. Katalinuhan mo, kayamanan mo, yung itsura mo, ano pa ba ang pwede mo may pagmalaki? Yung sikat ka, hindi man pagmamalaki yun. Asan na yung mga taong sikat ngayon? Yung mga taong dating sikat, asan na sila ngayon? Asan na ngayon yung mga dating sikat? Siyempre noon sikat sila, no? Ngayon hindi na sila sikat. Asan na sila ngayon? Ang ginagawa ng iba, pumupunta sa sementeryo, ito yung dating sikat na to, ito singer to, ganon na lang ginagawa ng mga tao, di ba? Yung kayamanan, asan na yung kayamanan? O nanakaw, nasira, nabulok. O yung kagandahan mo, ay nasira ka na rin, o naluma na. Dati kang maganda, ngayon hindi ka na maganda. Yung accolades na nakuha mo, akala mo, yun na, ikaw na ang pinakamagaling. May mas gagaling pa sa'yo, may mas sisikat pa sa'yo. Hindi ka na sisikat, ano ka na, laos na. Sino lang ang nag-stay? Si Almighty Father, si Jesus Christ at ang Holy Spirit.
Kahit itong mundo na to, sisirain din to dahil sa kasalanan ng tao. So, sino lang ang mag-stay kung pati ang mundo na to ay masisira? Si Almighty Father, ang Creator, ang Savior natin, si Jesus Christ, ang Holy Spirit, ang nag-guide sa atin to do the right thing. Dati matalino ka, ngayon hindi ka na matalino. Ano na nangyari sa'yo? Nakakalungkot, di ba? So, paano para hindi tayo malungkot? Ano nakalagay dito? Para hindi tayo malungkot. He will swallow up death forever, and the Lord God will wipe away tears from all the faces of the people, His people. And it will be said in that day, behold, this is our God. We have waited for Him, and He will save us. This is the Lord. We have waited for Him. We will be glad and rejoice in His salvation. Lahat tayo nag-aantay ng Savior. Kaya nga sikat yung mga yung mga movies na may mga hero, ganon, sila save yung mga tao. Pero hindi yun totoo. Movie lang yun or imagination ng tao. Ano ang totoo? Sino ang totoo na Savior? Si Jesus Christ. Si Almighty Father. Ito ang totoo. Yung iba sa inyo mahilig magbasa ng book, no, about yung tungkol sa singsing. May chapter 1, chapter 2, chapter 3. Ang ilang oras yung binabasa yan, ang kakapal na libro na yan, di ba? Pero hindi yun totoo. It's from the devil. Actually, it's from the devil, yes. Kasi may mga magic pa doon, di ba? May mga mata pa doon na dinidescribe, tapos nanonood ka pa ng movie. No? Nanood ka ba na ng movie? Sino bang kausap ko? Wala yun. Ito ang totoo, Bible. Kung gusto mo ng totoo na may ito, may Savior, yung Creator, ito ang totoo. Magbasa ka ng Bible. Andito lahat up to the book of Revelation. Para makilala natin yung tatay natin, yung Savior natin, yung Redeemer natin, si Jesus Christ. Ito ang totoo, ito ang mangyayari. Yung nabasa niyang libro na yung Diyos ng mga singsing, gano'n, hindi totoo yun. So, demonic yun. Yung tatlong magkakaibigan na gumagawa ng magic, mga bata na magkakaibigan na gumagawa ng magic, dalawang lalaki, isang babae. Demonic yon. Di ba gusto nyo lahat lagi yung may sinesave na mga tao, yung may kasamaan, may kabutihan, naglalaban, gano'n. Bakit magbabasa ka pa nun? Bakit manonood ka pa nun? Ito na yung Bible, oh. Ikaw mismo, kasama ka dito sa Bible. Andito ka. Alam mo ba yon? Andito ka sa Bible. Depende na lang sa'yo kung saan ka ba mapupunta. Yung soul mo ba mapupunta ba kay Almighty Father, o yung soul mo ba mapupunta sa eternal damnation? Depende sa'yo. Anong choice mo? Ito ang totoo, ito ang mangyayari. Gaya nga na sinabi ko last time, naka-establish na yung kingdom ng beast. Matagal na pala niyang inilagay, in-establish. Ngayon lang lumiliwanag. Mas nakikita natin, ewan ko kung nakikita ninyo, mas nakikita natin yung kanyang gawain, yung beast na yon. Hindi pa siya
di-disclose yung sarili niya. Nagtatago siya, hindi pa niya ina-admit. Hindi pa inaalaw ni Almighty Father. Hindi pa pero darating yun. Nakalagay sa prophecy, sa Book of Revelation. And at the same time, nakalagay sa Book of Daniel. Nakalagay dito sa Isaiah. Nakalagay sa Ezekiel. Nakalagay sa Zechariah. Personally, magkakakilala ba itong mga prophets na to? Nagsulat nito? Hindi sila magkakakilala. Sino ang source? Si Almighty Father. So, itong Bible, buhay ito. Dahil yung tatay natin buhay. Yung Savior natin buhay. Kasi pagdating ni Jesus Christ, sa bahay na tayo ng tatay natin, mayroong celebration doon. And we will be given eternal life, inheritance natin, to be with the Father and their true family, and Jesus Christ. Tatanggalin na ang veil. Yung harang sa mata natin, makikita na natin. Dahil binulag tayo ng kasamaan. Nagpasalamat tayo lagi sa tatay natin, tinuturuan niya tayo. Natutuwa ako, nagpapasalamat ako kay Almighty Father dahil tinuturuan niya ako. Bago kayo matuto, or bago ko i-share sa inyo, ako muna ang nababasa ko. Nalulungkot ako, and at the same time, masaya rin ako dahil kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Pero nalulungkot ako sa sasapitin ng mga tao na hindi ina-acknowledge yung Almighty Father tsaka si Jesus Christ tsaka ang Holy Spirit. So, puro sa pagmamahal to. Pagmamahal ni Almighty Father. Akala nyo galit niya lang ang nakalagay dito. Kaya siya nagagalit dahil meron siyang malasakit sa atin. Kaya siya nagbibigay sa atin ng warning kasi mahal niya tayo. It's because of love. Kung walang pakialam sa atin yung tatay natin, hindi niya tayo bibigyan ng warning. Ano na agad tayo? Sunog na agad tayo. Kaya lagi natin tandaan, no, na mahal tayo ng Almighty Father. Ang gagawin rin, lalapit sa Kanya, hihingi ng kapatawaran, magpapakumbaba. At i-acknowledge natin si Jesus Christ. Kailangan natin yung si Jesus Christ sa atin, sa buhay natin. Dahil hindi tayo makakalapit kay Almighty Father pag hindi tayo lalapit kay Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ ang way to the Almighty Father. Si Jesus Christ ang may Lamb's Book of Life. Siya, meron siyang listahan. Si Jesus Christ. Siya ang nagpipili. Si Jesus Christ. O, ito ba? Sino ba to? Si Iska ba? Lagay ko ang pangalan ni Iska rito kahit makulit ito eh. Nagay ko na ng pangalan ni Iska. Diba? Masaya tayo pagkasama yung pangalan natin sa sinulat ni Jesus Christ sa kanyang Book of Life. Inisipin natin, 1/3 dadanas ng trials, tested by refined by silver, tested by gold. Kaya baka sabihin nyo, hindi ako mahal ni Almighty Father. Bakit ang pinagdadaanan ko napakahirap? Baka magsalita kayo ng ganun. Bakit ang hirap ng buhay ko? Bakit ang dami kong pinagdadaanan? Ang dami kong problema? Baka sabihin nyo, hindi kayo mahal ni Almighty Father. Mahal kayo ni Almighty Father. Kaya tayo nakakaranas ng mga problema. Refined by silver, tested by gold. Sino ang
ang makakapasa sa test na yon, yung mga strong people. So, sino yung mga strong people na yon? Saan galing yung strength na yon? Nabasa natin. Yung strength to come from the Holy Spirit, from Jesus Christ and the Almighty Father. We have to be strong. Trust in God. Trust in Jesus Christ and trust the Holy Spirit. Thank you, and God loves us all so much.